Hello guys, ako'y magluluto ng masarap na pananghalian, ginataang suso. Tara, samahan niyo ako. Good morning guys, gagawa tayo ng magluluto tayo ng suso. Nakakain na ba kayo ng suso na galing sa dagat? Masarap po ito. Lalagyan natin, gagataan natin, tapos merong sitaw. Tuloy muna natin ang puwitan para ganito naman ang standard na paggagawa nito, itatanggalan para sisip-sipin naman. Yan, mga ganyan. Look. So, napabili pa tayo ng nyog para nagkaka sitaw, may tanlad. Ayan guys, ganito po ang magano nito. Ang mga suso, ganito ang ginagawa natin. Puputulan natin ang pinakadulo para pag sinipsip tangay kagad yun naman, hindi na ikaw magsusungkit kasi ito talaga yung sinisip ito talaga kumbaga sa lips to lips. Lips to lips ang mangyayari nito, pero masarap ito guys. Mga sahog niya, nagpabili ako ng gata at saka sitaw, tanlad. Kaya medyo pag masarap talaga. Kaya ganito po sa Quezon, ganito ang style ng pagluluto namin. Talagang meron ko nakita dito, kaunti lang tinatanggal sa puwitan yung putol, kaya mahirap sipsipin. Kaya pakatin po natin yan. Kaya lang medyo yung nabili natin suso medyo maliit pero okay yan, at least kahit maliit marami naman, marami kang paglilibangan. Sarap kasi yung sabaw nito sa bata, sarap yan. Yan, ginamitan ko ng cutter plier para mabilis. Yung talaga pang putol kung ito mga ganito Meron pa nga nito yung kung nakakita na kayo ng bagungon, malalaki yun, sa pispa na nahuhuli na dumadaan yan. Pero malalaki na masarap din yun. Masarap yun, adobo. Yung mga probinsyano po dyan, kilala yun, bagungon, lalo na sa part ng southern Tagalog yun. Ito guys, Calao, Quezon ako kaya familiar ako sa ganun bagungon. Hindi ko lang alam sa part Northern Luzon, ibang tawag doon itong suso. Suso na talaga to, wala nang pagkakaiba. Kahit sa Bisaya siguro suso ang tawag dito Iba naman yung kuhol. Yung kuhol yung sa palayan nakukuha. Ito meron din sa palayan, meron din kasi sa ito yung sa dagat, meron din sa mga sapa, available na yun. Sarap yun sa probinsya, yung nasa bundok, ganda rin yan, talagang malinis yun. Mamaya makikita nyo paggagataan natin ito. Sarap yan. Wait lang guys mamaya paglulutuin na sa gata, tingnan natin kung paano maluluto sa gata, yung pamamaraan namin. Wait lang. So, ayan guys, pinaputol na natin ang dulo ng mga suso. Kaya alugin po natin yan para mawala naman yung mga lumot-lumot, tapos yung pinagputulan na matatanggal na mga shell, para pag kinain hindi hahali sa gulay. Kasi siyempre obstruction din yun, kasi nakakagat ka ng ng matikas na shell na nasa gulay kasama. Yan, nalinis na to kasi wala nang
wala nang natitira dito yung mga pinagputulan. Kanina meron yan. Inalog ko na, nakadalawang alog. Like, tulad yan. Patadaan uli natin ng another one na tubig. Tapos aalogin natin yan. Ganun ang para sure win, malinis. Yan. Takpan natin yan. Sampo lang yan. Yan talaga. Para ano. Kasi matatanggal dyan yung mga dulo-dulo na pinagputulan. Ano, malabo pa. Ibig sabihin, ano yan. Meron pang existing na nasa ano shell niya. Yung mga dumi-dumi. Yan o, malabo pang mabuti yung tubig. Another one. Para malabo. Okay guys, wait na lang mamaya pag prepare muna tayo ng gulay, prepare natin yung mga ingredients niya, saka yung gata siyempre, yun ang importante yun. Maulang ano, mamaya lang kasi kikatayin pa natin yun bawat kamay natin. Okay guys, ito na yung mga Ricardo na mga ingredients na gagamitin natin. Yan, ito na sa kawali yung gata. Nilagyan ko na nga pala ng pangalawang gata na po yan Ngayon, nilagyan ko na siyang, meron na siyang paminta, may tanlad, tapos sasabay-sabayin na natin yung yung bawang at saka sibuyas. And then, ang gagawin natin dyan, hahaluin natin. Ito po yung gata. Unang gata, yung sinatawag na kakang gata. Yan yung pagluto na yung lahat, yung gulay, saka yung suso, estimate natin na luto na, saka natin ito ipapainal na itong gata na to. At saka yung sitaw. Kasi hindi po pwedeng ma-overcook yung sitaw. Kailangan yan. Estimate na natin yung sitaw na luto na. Huwag naman masyadong overcook. Pangit na yung habang po nakasalang ng kawali, huwag natin hahayaang uminit lang tapos mabubuo yung gata. May hahaluin natin yan. Kasi pag nabuo ang gata, pangit na yung maging resulta. Okay. Sa amin, sa Quezon, ganito yung proseso ng pagang. Meron kasing nagluluto ng ganito, ng suso, na sama-sama na. Sa amin po ito, lulutuin muna namin yung gata. Tapos pagluto na, medyo na yung gata niya, kumukulo na. Lagyan natin yung sibuyas. Sabay na yan. Yan. Siyempre, maluluto na yan. Yan. Mamaya na natin lalagyan ng asin. Kasi yung asin, lulutuin muna natin yung mga ingredients. Yan. Okay. Hinihintay ko lang maluto yung kumulo yung yung gata para ilalagay naman natin yung yung suso pagluto na yung yung gata. Ayan guys, kumukulo na yung gata. Ito kailangan ito pag ganitong kumukulo, huwag natin tatakpan kasi kailangan niya yung gata niya huwag mabuo. Kasi pag kumukulo siya, pinabayaan mo kumukulo siya, makikita mo, pansin mo yung gilid niya namumuo.
hahaluin natin yun para stable siya dun sa, para malamnaw siya. Wala pa kasi yung ano, wala pa yung suso. Kasi kaya hindi ko muna inilalagay yung tubig ng gata, ano ko muna, yung tawag doon, sa amin kasi, pinaiiga. Yung ano muna, pinatutuyo ng bahagya para hindi marami sabaw yun pag naluto. Pero talaga masarap yun pag ganun. Parang lalabas yung mantika ng gata. Makikita natin yan mamaya pag nilagay na natin yung suso at saka yung gulay. Ito makikita natin. At saka yung final niya na kakanggata. Pero ito, talaga hindi natin masyadong tutuyuin kasi kailangan masarap yung sabaw nito eh. Pang ano ba sa kanin. Maya natin lagay yung suso. Saglit lang naman yung suso. Okay, yan guys, pulong-pulo na yung gata niya. Medyo ano na rin yung gata eh. Parang nagmamantika na rin siya. Ngayon, lalagay na natin yung suso. Lagyan natin yan. Para yan. Nalagay na. Siguro mga after 5 minutes, 10 minutes, pwede natin ilagay uli yung sitaw para maluto naman siya. Okay. Ayan guys, nahulog na po natin yung gulay, yung sitaw. Ayan pero yung kakanggata mamaya pag medyo na yung sitaw niya, luto na. Para hindi mawawala ng sabaw. Siguro mga 5 minutes, pwede natin ilagay yung kakanggata. Okay guys, isulog natin yung kakanggata. Luto na yung sitaw niya eh. Para titimplahan na natin ng pinakamasarap na lasa. Eto na. Solid po na gata yan. Walang kahalo-halo. Yan. Ilalagyan natin ng kung anong kulang. Halimbawa, kulang ng asin, galat. Lagyan na lang natin. Nandiyan na yung final na gata niya. Yan. Very good. Mga katalentadong igay. Ito na yun. Malapit na tayo sa final. Finish line ng suso. Nilutong suso with sitaw. Pwede nyo tikman kung anong niya. Kung anong dapat idagdag. Pero parang okay na. Lagyan natin ng konting patis. Para may lasa. Okay. Linagyan na natin ng pampalasa to. Ano yung pampalasa niyo? Minamagic ba? Shoutout sa mga katalentado dyan. Yung magaling magluto. Mahirap yata lutuin yung hindi lumalambot yung sila. Ayan Kita nyo na, finished product natin. Lapit na. So, lutuin na lang natin konti bagya yung gata niya para hindi mapanis. Yung iba guys, lalagyan ng suka ito eh. Pero ako, hindi ko nilalagyan ito eh. Okay lang sa akin yung ganyan. Okay guys, ito na yung pinali na ginataang kuhol with sitaw. Yan po, sa lahat po ng nanonood, alam niyo na, dapat gawin. Kapag like nyo ang ganitong luto, alam na. Dislike.
Kung nagustuhan nyo ang video ito, please like and subscribe para updated kayo sa mga videos na aking i-upload.